Gaano man kahirap at kadilim sa paligid ng loob ng kuweba, ang mga nilalang katulad ng ipis ay may kanya-kanyang paraan para mabuhay. Sa guano at mga patay na paniki sila nanginginain. Pero minsan wala pa rin siyang ligtas sa ibang mga nilalang rito. Dahil sa loob ng kuweba, survival of the fittest. Minsan, nagsisilbi rin silang pagkain sa iba pang insekto. Nagtatago sa pader ang isang web spider. Sarap na sarap ito sa kanyang hapunan. Ito, may nakita tayo dito ng isang web spider na kumakain ng cockroach, no? Yung cockroach na nakikita natin mismo dito sa floor nitong kuweba. Talagang it's a whole ecosystem dito sa loob. Minsan yung mga bats yung kumakain sa insekto, minsan yung mga insekto yung kumakain sa mga bats. Minsan kapwa mga insekto, or in this case, yung isang spider naman, kinakain yung isang insekto. Unti-untiin itong sinisip-sip ang katas ng ipis. Ayan, oh, kitang-kita mo dito sa ilalim yung mandibles ng web spider, talagang inuunti-unti niya yung ano. Well, if you're gonna think about it really, napaka-harmonious ng isang habitat na sa isang kuweba. In itself, kumbaga functional na siya in itself without us doing anything about it, no? Hindi tayo kailangan mag-intervene, hindi na tayo kailangan kumilos o gumawa ng paraan dahil sila mismo yung gagawa ng paraan para sila mabuhay doon sa isang lugar na ito na ginagalawan nila. Sa sahig naman ng kuwebang ito, nagtatago ang isang tarantula. Nag-aabang ng kanyang hapunan. Pero naunahan na siya ng cricket. May nakita din tayo isang cricket na kumakain ng ipis. Meron tayong mga cricket na kinakain ng ipis. So, walang nasasayang, walang tapon. Lahat na pakikinabangan at lahat mayroong role na ginagampanan for the survival itself. Lahat may role na ginagampanan para sa kabuhayan ng isa't isa. Karaniwang pinandidirian at may reputasyon na nagdadala ng dumi ang mga ipis. Pero sa kuweba, mahalaga ang papel na ginagampanan nila. Normally, well, generally, kapag pinag-usapan natin yung mga ipis, no, kadiri na agad. Gusto natin silang patayin, we want to exterminate them, we want to kill them, we want to remove them from our households. Well, yeah, kasi talagang madami din naman talaga silang dalang sakit. No? But, they're there for a reason. And we've proven that here in this microhabitat that we have inside the guano cave. If without them converting the guano into something else, the whole ecosystem, like the bats themselves, cannot survive. And we know very well how important these bats are for us humans. No? So kung tanggalin natin sila doon, remove them from the chain of life, it will affect us eventually humans.